Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Laika kay Enrique. Naghihintay sa paglabas mo. Yayayain sana kitang mag-dinner. Ang hinayupak na ito, pagkatapos niyang mahirapang kalimutan ito, ngayon ay haharap sa kanya ng napakagwapo. Gusto niyang sabunutan ang sarili. Ano ba naman itong pinagsasabi niya? Napapraning na naman siya, at iyon ay dahil lang sa biglaang pagsulpot nito. You're inviting me out. Bakit? Anong okasyon? Wala, I just want to have dinner with you. Again. We never had dinner before. Yes we did. No, we didn't. Yes we did. No, we. Natigilan siya nang may ma-realize. Are you drunk? Nagsalubong ang mga kilay nito. No. Are you on drugs? No. Have you lost your mind? No. Are you joking around? No. Then what is this? Bumuntong hininga ito. Kailangan ko ba talagang magpaliwanag pa sa'yo? Hindi ba pwedeng gamitin mo na lang ang common sense mo? Nagdilim ang kanyang paningin, kulang na lang ay bugahan niya ito ng apoy. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang puso niya ay nagagalak nang makita siya. Matagal-tagal din niyang hindi nakita ito, mula nang umalis siya ng hasyenda. And now she missed the hell out of him. Pagkatapos ay sasabihin itong kung pwedeng gamitin na lang niya ang kanyang common sense. Wala akong sense, pamimiloso po niya. Hindi yun common sa akin. Okay, itinaas nito ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Fine, I'll talk, but first take this back. Ako ang pumili ng bawat isang piraso niyan. Bigyang halaga mo naman ang effort ko. Hindi naman para sa akin yan. Nagkamot ito sa ulo. Sabi na nga ba at nilagyan ko dapat yan ng card. Lumingon-lingon ito sa paligid na tila may hinahanap. Ang saglit na katahimikang namagitan sa kanila, ay naging hudyat upang gumana ang isip niya para protektahan ang kanyang puso. Enrique, ano ba talaga ang ipinunta mo rito? Kapag nalaman ni Melissa na nandito ka at, tanong nito, saka naglakad patungo sa mga halamang nakatanim sa gilid ng kanilang building. May kung anong hinahanap pa rin ito. Sinundan niya ito. Nakakahiya kasi kapag narinig ng mga taong dumadaan doon ang pinag-uusapan nila. Baka isipin ng makakarinig na napakadrama nila. Pero tila baliwala naman iyon kay Enrique. Patuloy lang ito sa pagsasalita ng may kalakasan. Napansin niyang nakakakuha na nga sila ng atensyon mula sa mga tao sa paligid nila. Doon na lang tayo sa loob ng opisina mag-usap. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. With the poor leaves of the plant still in his hands, he turned to her. Kapag nalaman ni Melissa na nandito ako at ano. Darn, her heart just couldn't stop beating for this crazy man. At binigyan ako ng mga bulaklak, magseselos yun. Makikipag-break yun sa iyo at nakipag-break na siya sa akin. Muli ay parang may hinahanap na naman ito sa mga halaman. Ang sabi niya, nagbalik nga raw ang dati kong alaala, pero hindi ang pagmamahal ko sa kanya. I told her it wasn't my fault. Mayroong kakaibang bagay sa akin, na tila nakakabit sa isang babaeng kilala ko lamang bilang isang volunteer driver. Every night I dream about her. Every morning I wake up looking for her. At sa bawat sandali ng aking buhay, mula nang mabawi ko ang aking alaala, lagi kong hinahanap-hanap ang aking sarili, na nananabik na makita ang mukha ng magandang babaeng iyon, na pumukaw ng mga lihim na emosyon na matagal kong itinatago. Napatanga siya rito. Siya ba ang tinutukoy nito? Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang sarili na umiyak sa harap niya, at sa harap ng masikip na sidewalk na iyon. Hanggang isang araw, pagpapatuloy nito. Bigla ko na lang na-realize kung sino ka talaga sa buhay ko. I remembered everything, my past, my present and the time in between, where you were hiding. Doon ko lang naintindihan ang lahat. Kaya pala nang magbalik ang alaala ko sa ospital, kahit alam kong hindi kita talaga kilala, hindi ko pa rin maiwasang pagmasdan ka. Pamilyar sa'yo ang puso ko, kaya hindi ko napigilan ang pagtibok ng mabilis sa tuwing nariyan ka. Ang lahat ng mga nangyari sa akin pagkatapos akong makaalala sa ospital, may dahilan pala ang mga yon. Hindi kita makalimutan dahil malaki ang naging bahagi mo sa puso ko. Ikaw pala kasi ang babaeng minahal ko, nang halos wala na akong maitago sa pagkatao ko. I fell in love with you when my heart was bare, while it still has the ability to love truly. May kung anong dinampot ito mula sa mga pinakapuno ng mga halaman.
Pinagpagan nito ang nadampot na iyon, habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Nabalot ng lungkot at galit ang pagkatao ko noon, kaya isinara ko ang puso ko. Para hindi ako dumating sa point na kakalimutan ko na ang lahat, kapag nagmahal ako ng totoo at nabigo, gaya ng ginawa ng aking ama. I knew he was hurting so much for losing my mother. I don't want to suffer the way he did, so I closed my heart with anger and bitterness. Hanggang sa nakasanayan ko na yun. Siguro mahal pa rin ako ng Diyos, kaya siya ang nag-orchestrate ng mga pangyayari sa buhay natin, noong hinayaan niya tayong magkita sa isang napaka. Hinawakan nito ang parte ng noo nito, kung saan nagkaroon ito ng sugat dala ng aksidente. Masakit na paraan. Masakit, ngunit napakapagpalaya sa ilang paraan. Dahil nagawa kong ang pakawalan ng mga itinatago kong emosyon. Ang mga itinatago kong damdamin. Hinayaan ako ng Diyos na makilala ang isa pang bahagi ng pagkatao ko. Ang Enrique na marunong magmahal ng totoo. Nang magbalik ang alaala ko, akala ko ay hindi ko na maaalala kung paano ka naging bahagi ng buhay ko, Laika. Pero ibinalik nga niya ang lahat-lahat sa akin, pati na ang mga masasakit at mapapait na bahagi ng buhay ko na matagal ko nang kinalimutan. Mahirap tanggapin ang lahat ng yun. Mabuti na lang at may magandang boses akong naaalala na nakakapagpakalma sa akin, habang pilit kong hinaharap ang lahat ng dapat kong harapin sa buhay. It was your voice, Laika. I think I've fallen in love with your voice first, because I could feel your genuine compassion for me. Hanggang sa pati ang maganda mong mukha ay naging bahagi ng pakikibaka kong harapin ang lahat ng multo sa buhay ko. Tuwing naaalala kita, nagiging maayos ang pakiramdam ko. Napapangiti ako at gumagaan ang lahat sa akin. Nagkaroon ng Royal Rumble sa akin dahil nagsama-sama ang nakaraan ko, ang kasalukuyan, at ang alaala na nakalimutan ko na kung saan naroon ka. Until everything just seemed to stop, and only your bright smile and beautiful face was left in my mind. That was when I remembered the most important thing in all those swirling informations in my head. Naramdaman na lang niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang pisngi ng sunod-sunod. She was crying now, because her heart was seeing something beautiful in the future. In her future. Naglakad ito palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya, at marahang inalis ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang bibig, sa pagpipigil na marinig ng ibang tao ang pag-iyak niya. Masuyong pinalas nito ang luha sa kanyang mga mata, gaya ng ginagawa nito noon kapag nakikita siyang umiiyak. Sinabi ko na sa iyo, wika nito sa malambing na boses. Huwag kang iiyak at pumapangit ka. Hey! Pinalo niya ito ng malakas sa braso nito. Ang sama mo. Ngumiti lang ito. I just don't want you to cry, Laika. Sino kaya ang siraulong nagpapaiyak sa akin? Sino? Sabihin mo at uupakan ko. Hindi niya magawang magalit dito. Punong-puno na kasi ng pag-asa ang puso niya. Enrique, bakit mo sinasabi ang lahat ng yun? Magsalita ka na ng diretsyo at sumasakit na ang bangs ko sa iyo. Napalas ang tawa nito, subalit makikita pa rin sa mga mata nito ang kakaibang kislap na talaga nga namang nakakapagpaikot ng isip niya. The man was so gorgeous in her eyes she thought he was not real. I'm looking for the woman I loved when I had nothing to offer, Anito. I'm looking for the woman who loved me when I had nothing to give. I'm looking for the woman whose name I could never forget, whose face haunted me day and night when she left my side, whose voice kept ringing in my ears before I fell asleep at night. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito, at tiningnan siya ng buong pagmamahal. I'm looking for the woman named Laika, the woman I love, and the woman in intent to keep forever. She was overwhelmed. Wala itong ibang tinutukoy kundi siya. Wala itong ibang mahal ngayon kundi siya lang. Kung sakaling hindi siya ang magiging huling babae sa buhay nito, masaya rin siya kahit paano. Ang importante lang sa kanya ay minahal siya ng lalaking minahal din niya. Enrique, English yun, Ha! Pa-cheeseburger ka naman. Tumingin ito sa kanya saglit, at malamang naalala niya ang nakaraan nilang pag-uusap nang humagalpak siya ng tawa pagkatapos. At pagkatapos ay isinubsob lang nito ang ulo sa kanya, at hinalikan siya ng buong buo sa kanyang labi. Napangiti na lang siya nang gumanti siya ng halik dito. Mas gumaan ang pakiramdam niya nang makita, at marinig itong tumawa muli. Hindi niya alam kung may makakasukat pang nararamdaman niyang kaligayahan. O kung may makakapagpaliwanag pa ng lahat ng nararanasan niya ng mga sandaling iyon, sa piling ng lalaking kanyang minamahal. Ang importante, nagmamahal siya, at masaya siya sa nararamdamang iyon.
Wala na rin siyang pakialam kung pinagpipiestahan na sila ng mga tao sa kanilang paligid. They were in love. Marami-rami na ring problema ang napagdaanan nila, bago nila natagpuang muli ang isa't isa. Mabuti na lang pala at iniwan niya kay Enrique ang kanyang puso. Laika, ilang sandali rin siyang nanatiling nakapikit, nang maramdaman niyang tapos na ang halik ni Enrique. Lumingon siya sa paligid, nakatingin na nga sa kanila ang mga tao. Ibig sabihin ay nakita ng mga ito na parang nabitin siya sa halik na iyon. Laika. Ha? I can kiss you again, can't I? Bago yun, inilabas nito mula sa bulsa ng suot nitong coat ang isang maliit na box. Nabitiwan ko ito kanina, habang naghihintay ako sa iyo sa rooftop. Doon ko sana ikaw kakausapin at magtatapat, kaya lang, masyado yata akong ninervyos kaya nabitiwan ko ito. Nauna tuloy ang mga bulaklak na nakarating sa iyo, dahil hinanap ko pa ang singsing na ito. Pasensya na. Nagkagulo-gulo ang plano ko para sa magandang proposal. Hindi na nito na ituloy ang sasabihin, nang yakapin na niya ito ng mahigpit, at siya na mismo ang humalik ng malalim sa mga labi nito. Wala na siyang pakialam sa mga nakasaksi sa kanila ng mga sandaling iyon. Ang mahalaga, nagtagpo na sa wakas ang kanilang mga puso. The hell with your proposal. Wika niya, pagkatapos ng halik na iyon. Nakatingin siya ng malalim sa mga mata nito, at nakikita ang pagmamahal na para sa kanya. Ikaw lang ang gusto ko. Wala na akong pakialam kung maganda o pangit ang proposal mo. Sabi ko nga rin. Naglapat uli ang kanilang mga labi. I love you, Laika. I love you too, Enrique. Will you be a part of my life forever? Will you be a part of mine? Binuhat siya ni Enrique mula sa ground, at habang sumisigaw ng sagot niya, iniindayog niya ito sa himpapawid. Dadalhin niya ang kanyang pag-ibig anumang oras, kahit saan. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Laika and Enrique. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.